Sobrang hilig sa sex. Ano gagawin sa sex addiction? Payo ni Doc Willie Ong. Ang labis, hindi makontrol, at mapaminsalang pagnanais sa sex ay isang tunay na medikal na kondisyon. Sa ilalim ng International Classification of Diseases, ICD-11, ng World Health Organization, WHO, ang kalagayang ito ay inatawag na Compulsive Sexual Behavior Disorder, CSBD, na kilala rin sa karaniwang tawag na hypersexuality o sex addiction. Hindi mo dapat ituring na isang simpleng, kakulangan sa disiplina, o kasalanang moral, ang sitwasyong ito. Ang sex addiction ay isang sakit sa impulse control kung saan ang chemical reward system ng utak ay nakakaranas ng dysregulation. Ang pag-amin na mayroon kang problema at ang pagnanais na magbago ay ang pinakamahalagang unang hakbang tungo sa paggaling. Paano malalaman kung ang hilig sa sex ay isang sakit na? Mahalagang mapag-iba ang mataas na sexual libido, normal na mataas na drive, sa klinikal na anyo ng hypersexuality. Ayon sa mga eksperto sa mental health, nagiging isang ganap na karamdaman ang hilig sa sex kung taglay mo ang mga sumusunod na senyales sa loob ng 6 na buwan o higit pa. 1. Kawalan ng kontrol, paulit-ulit ka ng sumusubok na bawasan, pigilan, o ihinto ang iyong mga sexual na pantasya o gawin ngunit lagi kang nabibigo. 2. Pagkaubos ng oras at pagpapabeya, ang pagpaplano, paghahanap, at pagsasagawa ng mga gawaing sexual, gaya ng labis na masturbation, pornography, o pakikipagtalik sa iba't ibang tao, ay kumakain na ng labis na oras. Dahil dito, napapabayaan mo na ang iyong trabaho, pag-aaral, pamilya, at kalusugan. 3. Paggamit ng sex bilang pagtakas, coping mechanism, ginagawa mong takbuhan ang sex o porn kapag ikaw ay nakakaramdam ng negatibong emosyon tulad ng matinding stress, kalungkutan, pagkainip, galit, o trauma. 4. Patuloy na paggawa kahit may masamang epekto, nagpapatuloy ka pa rin sa ganitong gawi kahit na nagdudulot na ito ng pagkasira ng iyong relasyon, pagkakabaon sa utang, dahil sa cybersex o sex workers, banta ng mga sakit, STIs, o mga isyong legal. 5. Kawalan ng kasiyahan, madalas, nakakaramdam ka ng matinding guilt, kahihiyan, at depresyon pagkatapos ng aktibidad, at napagtatanto mo na ginagawa mo na lamang ito dahil sa udyok, compulsion, at hindi dahil sa tunay na ligaya. Ano ang dapat gawin? 1. Kumonsulte sa mental health professional. Huwag subukang resolbahin ito ng mag-isa gamit lamang ang willpower o lakas ng loob. Ang utak na nakaranas ng matinding addiction o compulsion ay nangangailangan ng gabay ng eksperto. 2. Magpatingin sa psychiatrist, sila ay mga medikal na doktor na dalubhasa sa mental health. Sila ang may kakayahang samuri kung ang iyong hypersexuality ay nag-uugat sa iba pang kondisyon, comorbidity, gaya ng bipolar disorder, obsessive-compulsive disorder, OCD, anxiety, o major depressive disorder. 3. Sikaping makahanap ng clinical psychologist. Sumailalim sa psychotherapy, talk therapy. Ang therapy ang itinuturing na gold standard o pinakamabisang lunas sa ganitong kondisyon. May mga partikular na paraan ng therapy na napatunayan ng siyensya. Tutulungan ka ng therapist na matukoy ang mga maling pattern ng pag-iisip na nag-uudyok sa iyo na maghanap ng sexual na release. Tuturuan ka nitong baguhin ang iyong reaksyon sa mga triggers, at bumuo ng mga malulusog na paraan ng pagharap sa problema. 4. Acceptance and commitment therapy, tinutulungan ka nitong tanggapin ang pagkakaroon ng mga urges o pagnanasa ng hindi mo ito kinakailangang aksyonan ng madalian. Itinutuon nito ang iyong pansin sa mga bagay na tunay na mahalaga sa iyong buhay. 5. Trauma-informed therapy, maraming kaso ng hypersexuality ang nagmumula sa mga hindi nalutas na trauma noong kabataan, pang-aabuso, o matinding emosyonal na kapabayaan. 6. Pag-isipan ang paggamit ng medikasyon. Kung aprobado ng iyong psychiatrist, may mga gamot na maaaring ibigay upang sadyang pababain ang tindi ng urges o kaya ay gamutin ang kaakibat na depresyon at anxiety na nagpapalubha sa kondisyon. SSRIs, selective serotonin reuptake inhibitors, ito ay mga karaniwang antidepressant, gaya ng Floxet. O paroxetine. Ang isa sa mga side effect nito na kapakipakinabang ay ang pagbawas ng obsessive thoughts at pagpapababa ng labis na sexual libido.
Naltrexone, karaniwang ginagamit sa mga may adiksayon sa alak o droga, ngunit ipinapakita ng mga pag-aaral na kaya rin itong harangan ang PLISU. Receptors sa utak na konektado sa mga behavioral addiction gaya ng sugal at compulsive sex. Sobrang hilig sa sex. Ano gagawin sa sex addiction? Payo ni Doc Willie Ong. Ang labis, hindi makontrol, at mapaminsalang pagnanais sa sex ay isang tunay na medikal na kondisyon. Sa ilalim ng International Classification of Diseases, ICD-11, ng World Health Organization, WHO, ang kalagayang ito ay inatawag na Compulsive Sexual Behavior Disorder, CSBD, na kilala rin sa karaniwang tawag na hypersexuality o sex addiction. Hindi mo dapat ituring na isang simpleng, kakulangan sa disiplina, o kasalanang moral, ang sitwasyong ito. Ang sex addiction ay isang sakit sa impulse control kung saan ang chemical reward system ng utak ay nakakaranas ng dysregulation. Ang pag-amin na mayroon kang problema at ang pagnanais na magbago ay ang pinakamahalagang unang hakbang tungo sa paggaling. Paano malalaman kung ang hilig sa sex ay isang sakit na? Mahalagang mapag-iba ang mataas na sexual libido, normal na mataas na drive, sa clinical na anyo ng hypersexuality. Ayon sa mga eksperto sa mental health, nagiging isang ganap na karamdaman ang hilig sa sex kung taglay mo ang mga sumusunod na senyales sa loob ng 6 na buwan o higit pa. 1. Kawalan ng kontrol, paulit-ulit ka ng sumusubok na bawasan, pigilan, o ihinto ang iyong mga sexual na pantasya o gawin ngunit lagi kang nabibigo. 2. Pagkaubos ng oras at pagpapabeya, ang pagpaplano, paghahanap, at pagsasagawa ng mga gawaing sexual, gaya ng labis na masturbation, pornography, o pakikipagtalik sa iba't ibang tao, ay kumakain na ng labis na oras. Dahil dito, napapabayaan muna ang iyong trabaho, pag-aaral, pamilya, at kalusugan. 3. Paggamit ng sex bilang pagtakas, coping mechanism, ginagawa mong takbuhan ang sex o porn kapag ikaw ay nakakaramdam ng negatibong emosyon tulad ng matinding stress, kalungkutan, pagkainip, galit, o trauma. 4. Patuloy na paggawa kahit may masamang epekto, nagpapatuloy ka pa rin sa ganitong gawi kahit na nagdudulot na ito ng pagkasira ng iyong relasyon, pagkakabaon sa utang, dahil sa cybersex o sex workers, banta ng mga sakit, STIs, o mga isyong legal. 5. Kawalan ng kasiyahan, madalas, nakakaramdam ka ng matinding guilt, kahihiyan, at depresyon pagkatapos ng aktibidad, at napagtatanto mo na ginagawa mo na lamang ito dahil sa udyok, compulsion, at hindi dahil sa tunay na ligaya. Ano ang dapat gawin? 1. Kumonsulte sa mental health professional. Huwag subukang resolbahin ito ng mag-isa gamit lamang ang willpower o lakas ng loob. Ang utak na nakaranas ng matinding adiksayon o compulsion ay nangangailangan ng gabay ng eksperto. 2. Magpatingin sa psychiatrist, sila ay mga medikal na doktor na dalubhasa sa mental health. Sila ang may kakayahang samuri kung ang iyong hypersexuality ay nag-uugat sa iba pang kondisyon, comorbidity, gaya ng bipolar disorder, obsessive-compulsive disorder, OCD, anxiety, o major depressive disorder. 3. Sikaping makahanap ng clinical psychologist. Sumailalim sa psychotherapy, talk therapy. Ang therapy ang itinuturing na gold standard o pinakamabisang lunas sa ganitong kondisyon. May mga partikular na paraan ng therapy na napatunayan ng siyensya. Tutulungan ka ng therapist na matukoy ang mga maling pattern ng pag-iisip na nag-uudyok sa iyo na maghanap ng sexual na release. Tuturuan ka nitong baguhin ang iyong reaksyon sa mga triggers at bumuo ng mga malulusog na paraan ng pagharap sa problema. 4. Acceptance and commitment therapy. Tinutulungan ka nitong tanggapin ang pagkakaroon ng mga urges o pagnanasa ng hindi mo ito kinakailangang aksyonan ng madalian. Itinutuon nito ang iyong pansin sa mga bagay na tunay na mahalaga sa iyong buhay. 5. Trauma-informed therapy. Maraming kaso ng hypersexuality ang nagmumula sa mga hindi nalutas na trauma noong kabataan, pang-aabuso, o matinding emosyonal na kapabayaan. 6. Pag-isipan ang paggamit ng medikasyon. Kung aprobado ng iyong psychiatrist, may mga gamot na maaaring ibigay upang sadyang pababain ang tindi ng urges o kaya ay gamutin ang kaakibat na depresyon at anxiety na nagpapalubha sa kondisyon.
SSRIs, selective serotonin reuptake inhibitors, ito ay mga karaniwang antidepressant gaya ng Floxet. Paroxetine. Ang isa sa mga side effect nito na kapaki-pakinabang ay ang pagbawas ng obsessive thoughts at pagpapababa ng labis na sexual libido. Naltrexone, karaniwang ginagamit sa mga may adiksayon sa alak o droga, ngunit ipinapakita ng mga pag-aaral na kaya rin itong harangan ang PSU. Receptors, sa utak na konektado sa mga behavioral addiction gaya ng sugal at compulsive sex.